Ano ba talaga, kuya? Naggagatas ng baka? O naglalagay ng sauce sa manok? Sa kainang ito sa Sampaloc, Manila, para raw naggagatas ng baka kapag naglalagay ng sauce sa fried chicken. Paano ba naman kasi ang mga sauce nakabitin at pinipisil-pisil na parang naggagatas? Ang best part, only refill yan. Pwede mo nang tikman ang lahat ng sauce bago umorder. Sauce ko po! Options, options, options. Ganyan daw karami ang pagpipilian pagdating sa sauce ng chicken sa kainang ito. Para raw hindi ma-confuse, pwede raw tikman muna. Ayan mga kapuso, dito ho tayo ngayon sa Sampaloc, Manila para tikman ang iba't ibang klase ng sauce. Sauce. Ay, sauce. Gin, Opo. paano ba gagawin natin dito? Bali yung mga bago po sila umorder, ma'am, titikman po muna nila yung mga sauce po namin. Ang galing naman. Para biruin mo, hindi ka magkakamali sa pipiliin mo kasi meron ka munang taste test. Kung ano yung paborito mong sauce. Para pag-order mo, yun na. Yun na po yung ano. Pero ako na ang titikim para sa inyo. Tiki mo na! Hickory, hickory, hickory. Oh, lasang hickory. Ano ay hickory? Hickory, naririnig ko lang yun eh. Naguguluhan na yung dila ako. Ito na siya, si Toriaki. Ano nga yun? Toriaki. Opo. Hango po siya sa takoyaki. Eto, lasang buffalo daw to. Buffalo wings, di ba? Lasang nga siyang buffalo. Bourbon. Cajun bourbon. Barbecue po siya na merong bourbon whiskey na hint po. May alcohol content po siya. Pero yung alcohol content po niya, ma'am, May alcohol content po. wala na po dahil po naluto na. Pero yung cake... Ay! 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 Pwede yun! Oy, ba't ano nangyari sa'yo? Don't press it too much. Konti lang. Ayan. O, yan. Ito, mango habanero. Tignan natin kung lasa siyang mangga nga. Ay, masarap din! Ang hatol. Nakaka-confuse kung alin ang pinakamasarap sa kanila. Dahil lahat sila ay masarap. Although, syempre, ito nga kanilang bestseller, ang Toriaki at Chinatown. Gulong-gulong dila ako dito. Ang kakaibang experience na pinatitikim ng kainan, pumatok sa mga customer, lalo na sa mga estudyante. Inspired po siya sa ibang bansa dahil po yung mga owners nito ay mga OFW po. So nakita po nila yung ideya na maganda, so nilagay po nila dito sa Pilipinas. Dahil sa ibang bansa ho, yung mga staff po yung nagdi-drizzle. So dito po sa atin, ang mga customers po yung nagdi-drizzle. Any sauce, tsaka po only sauce. Ang may-ari raw nito, magkakaibigang OFW na nasa Middle East at US. Naisipan nila magtayo ng negosyo para hindi na raw nila kailanganin pang mangibang bansa. So nag-contribute po sila upang makabuo ng pangpuhunan para po sa negosyo. Ang unang plano po nila ay mag-franchise ng negosyo. Pero napag-isipan po ng isa nilang kasama na bakit hindi tayo ang gumawa ng negosyo at tayo ang magpa-franchise. Dahil alam naman po natin na napapagod din po sila. Gusto na din po nilang umuwi sa Pilipinas para makasama po yung mga mahal nila sa buhay. Halos 5 taon daw na pagpaplano bago na itayo ang negosyo. Ang produktong sa palagay nila ay papatok, simple lang, manok at fries. Alam naman po natin na tayong mga Pinoy mahilig sa manok at French fries. So inisip po namin pagsamahin at bigyan po ng Asian twist na Pinoy twist yung mga fries at chicken at yung mga sauces po. Sa manok, chicken tenders daw ang pinakamabenta. Nakauubos daw sila ng 10 hanggang 20 kilo ng chicken breast sa isang araw. Mabilis lang din daw itong ihanda. Ipiprito lang ang manok ng 5 minuto at saka lalagyan ng sauce. Sige nga, try ko nga. 7 pieces po ng chicken. 7 pieces? Magkano Yes yung po, 7 ma'am. pieces? 135 po yung chicken rice namin. Ito? Opo, 135 po.
Parang ayoko nang bumili ng hilaw, bibili na akong luto. Kasi tinaman naman oh, ang dami, 7 pieces. Una nating gagawin ang isa sa bestseller nila na teriyaki. Lalagyan ng sauce ang chicken at saka aalugin. Ganon. Ayan po, ma'am. Ayan, galing mama. Natural, marunong magtahim ng bigas. Lalagyan ng Japanese mayo at bonito flakes. Ay, di ba ito yung squid? Hindi po, sa tuna po siya. Tuna flakes po siya. Kung gustong i-upgrade sa Japanese fried rice o chahan ang kanin, magdadagdag lang ng 20 pesos or 155 pesos ang isang order. Sa chicken and fries naman na 180 pesos ang isang order. Ang lalaki ng patatas nyo, ha? Yung hiwa, pang international. Tapos? Ayan, tapos lalagyan niyo po ng cheese sa ibabaw. Cheese. Ganun uli. I-drizzle lang. Ayan. Whoop. Sa chicken, lalagyan ng sauce na Chinatown o yung Asian version nila ng buffalo na isa rin sa bestseller. Toss lang ho ulit. Toss. Ayan. Ang galing naman nito. Parang hustler ako dyan. What? Walang maano dyan. Ilalagay yung chicken sa ibabaw ng fries at saka lalagyan ng cheese. I-melt na natin yan. Yan. Ako sa mga mahilig sa cheese. Eto na ang Ayan na. Wow! Grabe naman to. 180 lang. Mura-mura naman ito. Di ba kayo matatakam dyan? Kung bitin pa rin sa sauce, hala, sige, lagay! Parang feeling ko tuloy kasi magpapagatas ako sa bangka eh. Ayun! Ang galing! Nakakaaliw naman to. Ayan! Pwede rin paghaluin kung trip nyo. Nakakaaliw naman to. Ayan. Dahil affordable at marami ang serving ng kanilang pagkain, patok na patok ito sa mga estudyante, lalo pat nasa likod lang ito ng isang university. Yung paglagay po ng sariling sauce, lagi ko po na-enjoy yun. Ever since po nagbukas sila, yun, na-curious po ako i-try. Hindi ko po alam, everyday na po ako kumakain dito. Ito lang po yung spot na nagbibigyan ka po nila ng freedom na pumili ng sauce. Yung pag-drizzle po, masaya din po. Hinahayaan po na nila kayo kahit gaano karami po, tsaka kung ano po yung gusto nyo pong sauce. 3 buwan pa lang simula nang nagbukas pero performance level na agad. In a span of 3 months, meron na po kaming 3 branches. And meron na po kaming mga naka-line up na magfa-franchise. Pag peak season po, lalo na po pag may pasok, nagre-range po kami ng 300 to 500 orders per day po. Napupuno po kami dito, so yung iba po, nag-aantay sa labas para makakain. Ang marketing strategy nila noong simula, ibalandra ang kanilang mga sauces na makikita ng mga dadaan at palakasin ang presence sa social media. Ngayon, mayroon na silang 30 empleyado. Ang business po na to is inclusive po sa lahat. So meron din po kami naging part-timer na students po, 2. Ngayon po ay graduating na po sila. Kung makikita niyo po yung mga design namin, sila po ang gumawa niyan. Meron din po kaming PWD na nagtatrabaho dito at senior citizen. So nagbibigay po kami ng opportunity sa lahat. At ang kita. Ang kinikita na po namin ngayon kada buwan is 6 digits po. Kahit simple lang ang produkto kapag inisipan ng bago at may ingredients pang pakulo, kusang sumasakses ang negosyo.